Genesis 41, 1 to 46. Ready na ba kayo? Ready, TFBC family? Yan, yan ang gusto ko sa inyo eh. Kaya loves ko kayo eh. Alright, let's read together. Genesis 41, verse 1. When 2 full years had passed, Pharaoh had a dream. He was standing by the Nile, when out of the river there came up 7 cows, sleek and fat, and they grazed among the reeds. After them, 7 other cows, ugly and gaunt, came out of the Nile and stood beside those on the river bank. And the cows that were ugly and gaunt ate up the 7 sleek, fat cows. Then Pharaoh woke up, and he fell asleep again, and had a second dream. 7 heads of grain, healthy and good, were growing on a single stalk. And after them, 7 other heads of grain sprouted, thin and scorched by the east wind. The thin heads of grain swallowed up the 7 healthy, full heads. Then Pharaoh woke up. It had been a dream. In the morning, his mind was troubled. Amen? So he sent for all the magicians and wise men of Egypt. Pharaoh told them his dreams, but no one could interpret them for him. Then the chief cupbearer said to Pharaoh, "Today I am reminded of my shortcoming. Pharaoh once was angry with his servants, and he imprisoned me with the chief baker in the house of the captain of the guard. Each of us had a dream the same night, and each dream had a meaning of its own. Now, a young Hebrew was there with us, a servant of the captain of the guard. We told him our dreams, and he interpreted them for us, giving each man the interpretation of his dreams. And things turned out exactly as he interpreted them to us. I was restored to my position, and the other man was hanged." So Pharaoh sent for Joseph. He was quickly brought from the dungeon. When he had shaved and changed his clothes, he came before Pharaoh. Pharaoh said to Joseph, "I had a dream. No one can interpret it. But I have heard it said of you that when you hear a dream, you can interpret it." Verse 16, "I cannot do it," Joseph replied, "but God will give Pharaoh the answers." Amen? So, medyo i-fast forward po natin kasi mahaba. Fast forward natin sa verse 32. Ito po. The reason the dream was given to Pharaoh in 2 forms, sabi niya, is that the matter has been firmly decided by God. And God will do it soon. Paki-underline po yun. No? Verse 33, Now let Pharaoh look for a discerning wise man, put him in charge of the land of Egypt. Let Pharaoh appoint commissioners over the land to take 1/5 of the harvest of Egypt during the 7 years of abundance. They should collect all the food in these good years that are coming, store up the grain, and under the authority of Pharaoh to be kept in the cities for food. This food should be held in reserve for the country to be used during the 7 years of famine that will come upon Egypt. Tapos underline nyo po ulit to. So that the country may not be ruined by famine. Then verse 37, the plan seemed good to Pharaoh and to all his officials. So Pharaoh asked them, "Can we find anyone like this man? One in whom is the Spirit of God?" Then verse 39, Pharaoh said to Joseph, "Since God has made all this known to you, there is no one discerning and wise as you." Vision. "You shall be in charge of my palace and all my people, and are to submit to your orders. Only with respect to the throne will I be greater than you." And then, yan na po, verse 41, 46, Pharaoh said to Joseph, "I hereby put you in charge of the whole land of Egypt.
Then Pharaoh took his signet ring, put it in his finger. He dressed him in robes of fine linen, put a gold chain around his neck, and he had him ride in a chariot. Amen? Sige po, ang ganda lang po. God has blessed His message for us this morning. Ngayon, we continue on our message, the power of vision. Joseph had a dream earlier. Nagkaroon siya ng panaginip nung 17 years old pa lang siya. He told his brothers, sabi niya, we are binding sheaves of grain in the field when suddenly my sheaf rose, stood upright, and while your sheaves gather around mine, it bowed down to it. Amen? Alam niyo mga kapatid, ang ganda po nito, i-breakdown ko po ito. And I pray that God will deliver the message this morning. Number 1, vision is God's version of what life is supposed to be. Amen? Vision is God's version of what our life is supposed to be. Minsan mga kapatid, merong pinapakita si Lord sa atin na hindi natin maintindihan. Kasi in reality, paggigising ka, hindi naman ganun na sitwasyon mo, o kaya makikita mo na parang walang paraan para mangyari yun. Posible. Mahirap lang ako. Ako, nung pagbabasahin ko to, nakita ko po yan sa aming pamilya. Ang tatay ko dating magsasaka. Palagi niya po na yung kwento niya sa inyo na lumaki siya sa ibabaw ng kalabaw. And yet, what he was born in didn't translate to what he will live. His purpose in life. Magkaiba mga kapatid. Tulad yung kay Joseph, mukhang imposible. Bakit mangyayari sa kanya yan? Di naman siya panganay. Bakit siya nananaginip? Na itong mga stock ng wheat na to ay lumuluhod sa kanya. Bakit yung araw at ang buwan at dosing between lumuluhod sa kanya? Amen? Sometimes bilang Kristiyano, simula nung tinanggap mo si Kristo, meron ka nakikita sa buhay mo, pero hindi mo maunawaan Minsan katulad tayo ni Sarah, na tumatawa tayo kasi mukhang imposible Di ba? Looks good, but impossible. Di ba? Kasi sa totoo lang mga kapatid, totoo yung sinabi ng Bible. For man, it is impossible. But for God, all things are possible. Amen? Kaya nga, vision is God's version of what life is supposed to be. Amen? Pagpapasok kayo sa isang kumpanya, si Kuya Rico nandyan, nung nag-apply ka sa Dubai, may vision at mission yung kumpanya. Para alam mo kung ano ang pinapasukan mo. Kaya, a troubled mind is a troubled life. Parang po yung binasa natin earlier. Di ba po? Nung gumising si Pharaoh, naguguluhan ng utak niya In the morning, his mind was troubled. Tapos, sino-sinong tinawag niya para tanungin, ano kaya ito nakita ko? Amen? Tignan nyo, parehong nananaginip to Si Joseph nanaginip. Yung baker, cupbearer, tsaka si Pharaoh nananaginip din. Yung diferensya ni Joseph sa tatlong yun, si Joseph kasama niya si Lord, yung tatlong yun hindi. Hindi ba nakita yan? Si Joseph, confident siya sa mga panaginip niya. Kasi alam niya, bigay ng Diyos. Sila Pharaoh, naguguluhan. Bakit? Wala sila sa presensya ng Diyos. Kung wala ka sa presensya ng Diyos, wala kang direksyon. Kahit sino-sino pa ang tawagin mo na matalino, yung mga advisors mo, UP, UST, ano-ano ang degree, psychology man yan, walang mabibigay na sagot yan. Kasi ang totoong sagot sa buhay, hindi naman magagaling sa tao. May mga problema na hindi masasagot ng talino. May mga solusyon na tama ang Diyos na makapagbigay. Amen? Amen? Kasi ang tao di kanya pwedeng bigyan ng panaginip
Pero sa mga panaginip natin, saan umaagos yun? Saan nanggagaling yun? Sa Diyos. Number 2, God's vision prepares us for our true role in life. Amen? Yung pinapakita ni Lord sa atin, yun yung totoong role natin sa buhay. Di ba? You are the actor, God is the director. Amen? Nakasulat na yung script natin, mga kapatid. He is the author and the perfecter of our faith. Sabi ng Jeremiah 29:11, hindi ka pa pinapanganak, nakasulat na yung plano mo, tapos na. Di ba? Hindi mo na kailangan pag-pray ng tagumpay, nakasulat na yan. Kailangan mo magtiwala, maniwala, sumunod kay Lord para mangyari yan. Amen? Gusto talaga ni Lord, nakalatag na. Yung success mo, nakalatag na yung victory mo. Totoo yan. Ba't ako naghihirap? Bakit kaya? I-review mo yung 2023 mo. Di ba? Gaano ka ka-obedient kay Lord o mahilig ka pa rin na gumawa ng mga plano mo sa sarili mong lakas. Amen? Kailangan natin makita yan, mga kapatid. God's vision prepares us for a true role in life. Kaya nga we should submit and obey. Why? Because God will prepare us into the role He has prepared for us. Amen? Kaya kailanganin mo kasi ng preparation. Hindi pwedeng basta-basta kapag hinanda na ng Diyos, kakasaka na kaagad doon. Kailangan ng mga necessary traits, characters, skills. Yung gifts mo, kailangan pa ma-sharpen, mga kapatid. Amen? Hindi porket gusto mong, tignan nyo mga kapatid, kahit sa military, hindi porket gusto mo maging sundalo, sundalo ka na kaagad. Amen? Ang buhay Kristiyano, hindi parang buhay LGBTQ. Na kapag sinabi mo, I identify myself as a woman, yapin na ita. Di ba? I identify myself as a soldier. Hindi pwede yun. Kailangan mo mag-apply, kailangan mong dumaan sa training nila. Tama? Kailangan mo ng proseso, ng preparation. Hindi basta-basta nangyayari yung mga bagay overnight, mga kapatid. Yung role na nakahanda, yung hinanda ni Lord para sa iyo, ihahanda ka pa ng Diyos para magampanan mo yung role na yon. Minsan kasi gusto natin instant eh. Pero, mga kapatid, kailangan natin ng proseso. Amen? Tandaan niyo yan. Hindi ka naman basta-basta magiging general. Pagka-graduate mo ba ng PMA, 1 year lang, general ka? No. You go through the levels. You go through discipline. You go through studying. Then you receive your promotion. Amen? Ganyan po sa lahat. Sa lahat ng bagay, kahit mag-apply ka pa dyan sa labas, it's not immediate. Promotion is not immediate. You must go through the necessary preparation. You must go through the necessary process. And you must be proven. Amen? Patunayan mo yung sarili mo. Ganon din po sa atin. Minsan hindi pa binibigay ng Diyos yung nakahanda para sa akin. Bakit? Hindi ka pa napatunayan eh. Baka matagal ka ng Kristiyano pero matigas pa rin ulo mo. Baka matagal ka ng Kristiyano, mayabang ka pa rin. Kailangan ng humbleness eh. Baka sobrang dami mo alam sa Biblia, naging self-righteous ka. Wala po sa galing yan. Nasa pagpapakumbaba po yan. Amen? Sometimes we have to let go of a lot of our characteristics that we hold on to so that God can put into us the necessary characteristics na kailangan natin para sa role na yon. Amen? We must undo ourselves. We must unlearn what we know so that we will be capable to be taught by God. Amen? Sabi ng teacher ko yun, everything that you know, you must unlearn it. Kasi kukontrahin mo yung bago. Yun ang ibig sabihin sa Bible, you cannot put old wine, new wine in an old wine skin. Paano ka tapupunuin ng bago? Punong-puno ka ng luma. Amen?
Kailangan mong i-let go yon, mga kapatid. It may take some time, mga kapatid, but trust God's process. Number 3, God's vision leads to salvation, mga kapatid. Tandaan po natin yan. Amen? May purpose ang buhay kung bakit nangyayari to. Lagi-lagi, ang purpose si Lord para may ligtas ka o may maliligtas sa buhay mo. Amen? The absence of vision can lead to distraction. Sa totoo lang, God's vision is a reality that is waiting to happen. Bakit ko sinabing the absence of vision can lead to distraction? Just imagine, mga kapatid, noon na naginip si Pharaoh tapos walang interpreter. Paano kung wala si Joseph? Ano nangyari? Tanggalin mo si Joseph. Just sa storyang yan. Nakita nyo? Tanggalin mo si Lord sa storya ng buhay mo. Ano ka? Ano yung 7 years? Wala man silang alam gagawin doon sa 7 years of plenty na yun. Baka nagpakasasa sila. Hoy, ang ganda ng ani. Tapos nilustay lang nila. O pagdating ng 7 years na gawat, patay sila. Without God's vision, there will be distraction, kapatid. Amen? Kaya sabi ko, God's vision, the purpose of God's vision is salvation. God will teach you management. God will, tingnan nyo, one of the fruits of the Holy Spirit is self-control. Bakit? Kasi gusto ng Diyos, kapag tumatanggap ka ng pagpapala, hindi mo sinasayang ang pagpapala. Kaya kanya hinahanda para maging responsable ka sa mga ibibigay niya sa iyo. Why? Because He who can be entrusted with little can be entrusted with much. Amen? The parable of the talents. Hindi naman basta binibigay yun para, thank you Lord, tapos ipagbayayabang mo na sa mundo. Ang totoong pagsubok kung gaano ka karesponsable. Kung paano mo i-manage yan. Yung binigay na misis sa iyo ng Diyos, paano mo i-manage yan? Yung binigay na mister sa iyo ng Diyos, paano mo minamanage yan? Yung mga blessings sa mga anak mo na binigay ni Lord sa iyo, paano mo i-manage yan? Amen? Yung simpleng bisikleta palang binigay sa iyo ni Lord, minamanage mo ba ng tama? Nakakulong-kulong ka, nakamotor ka pala ngayon, minamanage mo ba ng tama? Yung small business mo, minamanage mo ba ng tama? May nakahanda, kapatid. Amen? Kaya sa lahat ng bagay, sinusubukan tayo ng Diyos kung worthy tayo. Amen? We have to prove ourselves. Because nakahanda naman talaga eh. Amen? Titiwala ka ba sa akin na kaya kitang i-bless dito sa Pilipinas? Sasabihin niya. O hahanap ka ng paraan na maging successful ka? Kasi nawawalan ka ng pag-asa sa akin. Tatama to. Nangyari sa akin, sinubukan kong diskartehan yung sarili ko kasi parang matagal pa yata yung blessing, Lord. Di ba? Kaya nga kung papansinin mo, ang sabi ni Joseph kay Pharaoh sa verse 32, Genesis 41, verse 32, the reason the dream was given to Pharaoh in 2 forms is that the matter has been firmly decided by God. And God will do it soon. Gusto ko i-underline nyo, focus nyo yun, yung sinabi niya yun. It has been firmly decided by God. Hindi mo kayang galawin yun. Yung plano ng Diyos, pag sinabi niya magtatagumpay ka, walang makakagalaw doon. And He can do it soon. Why isn't it happening, Kuya Josh? Check your obedience. Check your submission. Check your faith. Do you trust Him? Amen? Di ba po ang palagi niyang instruction sa atin, do not worry, do not fear? Sumusunod ba tayo kapag nababasa natin yun? O suggestion lang ang nababasa natin? Ang ganda ng verse na to, di ba? In-my day ko nga. Pero sa totoo lang, pinangahawakan mo ba at naniniwala ka ba? Amen?
Kailangan firm tayo doon, mga kapatid eh. Kasi mga kapatid, sa totoo lang, itong buong, ako personally, kung tatanungin niyo ako, itong buong taon na to, di naman talaga matamis eh. There's a lot of parts of my life that is so bitter, man. There's, every year, 2024, expect mo yan, may mga times sa atakin tayo ng depression. May mga times ang kalungkutan. Amen? May mga times sa sakit. Dadayan din yung pait. Amen? Yung disciple ko po, nakaburol po dun sa harap. There are times of pain. There are times of sorrow. There are times that we grieve. And these things happen in our lives. And without God, how can we get through it? Amen? Minsan kasi, nakikita lang natin that the Lord is good kapag nandyan yung blessing, parang yung 7 years of plenty eh. Sana makita din natin na nandun din si Lord sa 7 years of famine. Amen? Nandun din siya. Nandun din siya kapag binabagyo ang buhay natin. Nandun din siya kapag may mga panahon na di na natin kaya pero tinatawid na tayo, binubuhat na tayo. Amen? And sometimes our faith wavers, but you have to see that He is there. You have to see that He is good. Amen? You have to see His love through it all. Amen? Kasi everything, mga kapatid, it has a particular reason and purpose in life. Sa totoo lang. It is not a setback. It is a setup. Tandaan nyo. Tingnan nyo po si Joseph. Anong pinagdaanan ng taon to? He was hated by his brothers. Binenta. Alam mo yun? Kung ibebenta ka ng kaibigan mo, trisyoning ka ng mga barkada mo, masakit na nga eh. Alam mo yun, pinakapamilya mo, sila pang nagkokos ng hate sa'yo. Imagine yun. Binenta ka, mga kuya mo. I cannot imagine anything worse. You were free yesterday, and then you're a slave tomorrow. Minsan ganun, di ba? Ang sarap-sarap ng buhay natin, tas biglang baliktad. Nasunog ang bahay. Nawala yung mahal natin sa buhay. Paano ko mag-smile? Na-accuse siya ng rape, di naman niya ginawa. Tinulungan niya 2 tao sa panaginip niya, nakalimutan siya 2 years. Minsan, ang dami mong ginawa na maganda sa mga tao, hindi mo nila naaalala. Di ba? Sometimes you are least appreciated. Nobody thanks you. Nobody appreciates you. But it doesn't matter what people do to you. What matters is how God is good to you. Amen? Because dun sa mga down times natin, yung sa mga prisons ng buhay natin, nakakala natin wala ng pag-asa. Amen? Parang si Joseph, hindi mo alam, ninuluto ka lang pala. Hindi napansin mga kapatid, iniwan siya ng lahat, pero si Lord hindi siya iniwan. Yun yung sinabi niya, but the Lord was with Joseph. That's why He blessed the household of Potiphar. Doon pa lang, sa balon kung saan siya inulog, hindi siya mag-isa doon. Kahit nandun siya sa lamig, nandun si Lord. Sabi niya, Joseph, di mo pa naiintindihan sa ngayon. Pero lahat na nangyayari ito, I caused it. Why? You don't understand now. You will never understand. You're human. Naunawaan ko rin yun eh. How many times dumating ang demonyo sa akin, sabi niya, pakamatay na ako. Kasi hindi ko nakikita yung reason at purpose ko sa buhay. And then, kung saan ako nakatayo ngayon, kaya po umiinak nung ordination ko because I never could see the grand plan of God. He's so great that you can't see, but you can trust. Amen? Hintayin mo yung resulta. Amen? Ganon katindi ang Diyos sa buhay natin. Kaya nga ang sabi niya sa Genesis 45 verse 7,
Ang sabi ni Joseph nung nakita niya na yung mga kapatid niya, hindi man pait, puot, o galit ang binuhos niya. Kasi mas naiintindihan niya yung plano ng Diyos sa mga feelings niya. Sa totoo lang, sa sobrang makapangyarihan na ni Joseph, pwede niyang gantihan itong mga to eh. Di ba? Minsan, ganun ang pangarap natin sa buhay. Payamanin mo ko, Lord, para pakita ko sa kanila. Di ba? Ito ang iniwan nyo, ha? Di ba? O ano ka ngayon? Ha? Dati tinatawan-tawanan mo ako? Ha? Di ba? Bili ka ng magandang kotse para ipagmayabang mo dun sa mga nanakit sa'yo. Di ba? Nagkaroon ka ng kapangyarihan para pakita mo sa kanila. Amen? Nakikita ko yun. Dati parang inoobserbahan ko yung mga tao ganun. Ba't ganun, Lord? Nung yumaman sila, naging mayabang na sila. Pero kung papansinin mo si Joseph, mas nauunawaan niya eh. When God placed him in a position of power, a position of authority, he never used or abused it to ruin people. He used it to save people, to win back his family. Amen? Pwede niyang sabihin, ikaw, binenta mo ako, loko. Mga walang iya kayo. Anong klase kayo mga kuya? Pwede niya sabihin yun eh. Karapatan niya yun eh. Di ba? Minaltrato siya eh. Pero sasabihin mo, mga kapatid, kayo mag-alala, wala akong galit. Kasi nauunawaan ko bakit nangyayari sa akin to. Sabi niya, God sent me ahead of you to preserve for you a remnant on earth and to save your lives by a great deliverance. Ayun o, do not be distressed. Kayo magalit. Pero mo sasabihin niya, Pastor Dan, tama ba yan, yung text? Sasabihin mo sa mga kapatid mo, do not be angry. Eh siya dapat yung maging galit eh, di ba? Loko-loko to ha, kami ko ganyan. Bakit siya lang sasabi doon sa mga huwag kang ma-stress, huwag kayong magalit. Chill lang. Sabi niya. Eh di ba dapat siya nakakaramdam nun? Itong taong binenta, itong taong iniwan, itong taong inakusuhan, siya pa nagpapakalma sa mga tao. Alam mo, bilang Kristiyano, kapag may problema, kalmado ka. Kasi nauunawaan mo kung ano ang plano ng Diyos. At alam mo kung sino ang Diyos. Amen? Chill lang. Sabi niya, for selling me here because it was to save lives that God sent me ahead of you. Grabe to. Amen? Alam niyo ba pinag-uusapan natin si Joseph? Kaya ako pinangalan yung pangalawa kong anak, Joseph. The Hebrew meaning of Joseph is Yahweh adds. Yahweh adds. Joseph. Idinadagdag ng Diyos. Hindi alam ni Joseph, pero may dinadagdag ang Diyos sa buhay niya. Bakit? Hindi naman para kay Joseph yun eh. Para sa glory ni Lord yan eh. Amen? Kumikilos ang Diyos sa atin, hindi naman para sa atin eh. It's for His name's sake, not for our name's sake. Amen? Everything that God has did to me, where am I now? I may be the head pastor of the TFBC, but this is not for my name's sake. It's for His name's sake. Balang araw, sino ba ako? Mamamatay lang din ako eh. Pero ang Diyos, kahit wala na ako, tuloy-tuloy pa rin yan ang kabutihan niya, ang kapangyarihan niya. Tuloy-tuloy yan, tagus-tagus yan sa mga henerasyon. Ganun katindi ang Diyos. Mas tatagal lang ang ngalan niya kaysa sa ngalan ko. Amen? Number 4, through vision, God will give the solution. May solusyon ng Diyos sa lahat, mga kapatid. Tayo wala. Minsan naisip natin, solusyon, puro pera lang eh.
Pero mga kapatid, maraming paraan na paggagalingan ng solusyon ng Diyos. Amen? Minsan ng solusyon, resolusyon natin eh. Amen? Look at this. Walk through me with this. Kasi ito ang rason bakit ito yung naging message natin. Sa Genesis 41, verse 25, tignan niyo po ito, and underline it in your Bible if you're following me. Genesis 41, verse 25, ang sabi niya, God has revealed to Pharaoh what he's about to do. To do. Pinakita niya kung anong gagawin niya. Tapos sa Genesis 41, verse 28, God has shown Pharaoh what he's about to do. Hindi niyo napansin, it's almost the same but not. The first is God has revealed. Vision by revelation. Now, He will show. Amen? Nasubukan nyo na ba sa ating pag-aaral? Yung teacher natin, papakita niya, i-reveal niya kung ano yung gagawin. Ito ang gagawin natin bukas class. Kinabukasan, doon sa subject, ipapakita niya kung ano yung ginagawa natin. He will show you what to do. Okay, first class, ganito yung gawin nyo. Tapos, ilagay nyo yung bawang. Tapos yung sibuyas. Tama? I-reveal niya, class, gagawin natin adobo. Bukas, i-show niya paano i-cook yung adobo. Mga kapatid, ito nakita ko. Vision is not blind revelation. There are ways to get to what God has revealed to us. Amen? Genesis 41, 33 and 36. Pinakita naman niya yung steps kung paano harapin yung 7 years of plenty and 7 years of famine. Sabi niya, Pharaoh, listen carefully. Pharaoh, look. Number 1, solusyon, look for a discerning man. Number 2, put him in charge. Number 3, appoint, that he may appoint. Tapos sabi niya, basahin yung maigi. Tapos sabi niya, yung maaani natin, the food, put it in reserve. Mag-save kayo. Sabi niya, grabe si Lord, yung step by step na sabi niya, ganito, ganyan. Joshua, sabi niya, ito ang mangyayari. Joshua, papakita ko sa iyo kung paano ang mangyayari. Joshua, kapag nandun ka na, ganito ang gagawin mo. Ito yung solusyon. May breakdown niya. Step 1, Step 1, confess your sins. Step 2, recognize who is the Lord and Savior of your life. Step 3, submit all control to Him. Step 4, have faith. Step 5, obey and submit. Step 6, stand firm. Be patient. Amen? Ganun si Lord gumalaw eh. Number 5, ito na po. God's vision will amaze you. Amen? Sasyak ka. Minsan, alam mo mga kapatid, real talk tayo. Minsan, pinipredict natin kung anong gagawin ni Lord sa atin. Di ba? Pero napansin nyo mga kapatid, papakitaan ka papasilipin ka ni Lord kung ano yung gagawin niya sa iyo. Pero kapag nangyari, mamamangha ka. Solid grabe to Akala ko ganito lang nung pinasilip mo sa akin, Lord. Ganito ka pala. Lagi nakaka-amaze eh. Nung dati, pag pupunta ako sa BGC dati, nung wala pa masyadong gusali, mga kapatid, pag pupunta kayo sa isang lugar na gagawin ng Ayala o anumang mga development corporation yan, yung vision nag-uumpisa sa tarpaulin. Soon will rise.
Sabihin niya. Tapos, merong picture ng render ng architect. Oy, ang ganda. May tatayo pala na SM dito ah. O kaya condo. Yung drawing. Makikita mo eh. Pero pag nagawa na, solid. Pupunta ako ng Dubai eh. Grabe. Sira ulo tong architect na ito ako. Nakakamanga eh. Alam mo, ganun din eh. Minsan, ito yung nakikita natin, ito yung gagawin ni Lord. Kapag ginawa ni Lord yan, solid. Pupuri ka lang, papasalamat ka lang kay Lord, mga kapatid. God's vision will amaze you. The results will amaze you. Amen? Kaya nga sabi ni Pharaoh dito, Genesis 41 verse 30, sabi niya, can we find anyone like this man, one in whom the Spirit of God is? Amen? Pwede naman nakawin ni Pharaoh yun eh. Pero you have to recognize that without God, this can never. The plan seems good. Nakuha niya na yung plano, binigay na ni Ibinigay na ni Joseph lahat eh. Hindi naman niya sinabi, hindi ko sasabihin kung hindi mo ako i-hire. Pwede niyang sabihin yun, pwede niyang ipitin yun eh. Hindi ko i-interpret, mga walang iya kayo, kinulong niyo ako ng ilang taon. Magdusa kayo. Pwede niyang ipitin yun eh. Pero kung papansinin mo, binigay niya na kay Pharaoh na kung pipiliin niyang pumanig sa Diyos o hindi. Kasi kung hindi ka papanig sa Diyos, kahit nakuha mo na yung plano, walang salvation. Amen? Pero nakasimple yan. Genesis 41, 39 to 42. Since God has made this all known to you, ang ganda na ito. Kung babalikan nyo lahat na nangyari kay Joseph, from shepherd boy, di ba? From hated boy, tapos binenta boy, to slave boy, di ba? To rape boy, di ba? To prison boy. Alam mo yung pinakagusto ko dyan? Kapag hinanda ka ni Lord para sa role eh. Tingnan nyo po ulit ha. Bago siya hinarap kay Pharaoh, nag-shave muna siya. Nag-change siya ng damit. Di ba? Sabi niya dito sa verse 14, when he came and had shaved and changed his clothes, he came before Pharaoh. Di naman niya alam kung ano mangyayari. Pero alam mo yun, ihahanda ka ni Lord eh. Sasabihin niya, Josh, this is the day. Amen? Chad, sabihin niya, sa lahat ng pinagdaanan mo, sakit, puot, hirap, bis ka. Sabihin niya, bis ka. Bakit, Lord? Basta. Okay, Lord. Punta, haharap kita kay Pharaoh, mag-i-interpret ka lang ng dream. Pero hindi mo alam, it's more than that. Hindi mo alam that it is the culmination of everything that you have went through. A dream that you have seen when you're 17, it's about to be fulfilled at the age of 30. Amen? A dream mo yun, yung lumakad siya. Imagine mo yun, galing siya sa presinto. Nakabisa siya ito. Normal na to. Marami na akong in-interpret na dream. And right then and then, everything that you have been through, God will amaze you. Amen? Right then and then, sabi niya ngayon, mo, Joseph, I can't find any man for the job. Alam mo, okay lang na mabri mo from house manager ni Potiphar to prison manager to prime minister. That's a big promotion.
Amen? That's a big promotion. Parang ang sabihin mo ng teller ng PS Bank to CEO. Ang layo nun. Ang layo ng jump na yon. Imagine mo na lang si Potiphar. Yung kinulong mo, laging boss mo. Naisip nyo na ba yun? La, patay. Si Mrs. Potiphar, ano kaya nararamdaman niya nun? No? No, yung taong pinagbintangan nila ay ngayon pinakamalakas sa tao sa buong Egypt. Imagine niyo yun. Ano kayang ginawa ni Potiphar? No? Gusto ko malaman yun eh. Tatanungin ko kay Joseph, pero hindi pa na sorry sa'yo yan. Naging boss mo. Yung taong dati alila mo. Look at this, mga kapatid. Akala nyo si Joseph, prime minister lang? Hindi. Alam nyo ba kung paano siya tinaas si Pharaoh? Sabi niya, alam mo, pwede ko sa iyo ibigay yung trono eh. Kaso ang problema, royal blood lang ang pwedeng umupo doon. Kung pwede ko lang itang ibigay yung trono sa iyo ibibigay ko. Kaya nga sabi ni Potiphar dito, only in respect to the throne am I greater to you. Joseph, sabi niya, ikaw na magmula ngayong araw na to ang pinakamakapangyarihan na tao. Ibibigay ko sa iyo buong Egypt. Kapangyarihan, lahat-lahat. Sa iyo na lahat yon. Alam mo na iwan kay Pharaoh? Upuan. 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 That is how Pharaoh recognized God over the life. Sabi niya, alam mo, pangalan na lang ako eh. Title lang yun sa akin. Tsaka upuan, trono lang. Pero lahat ng authority, sa'yo. Grabe no? Mga kapatid, be patient. When God is finished with you, you will be shocked. You will be amazed. God is, maybe you're in your season of preparation, where God is just preparing you for that one great role that you are born to do. You are born to do. Amen? In all ways, mga kapatid, nung ako'y bata pa, sinubukan kong kontrahin yung plano ng Diyos. Sa totoo lang. Ayoko magpastor. Wala sa plano to. Wala sa pangarap ko to. Pastor's kid ako eh. Alam ko kung gaano kasakit. Gaano kahirap maging anak ng pastor. The most hated thing that I want to be is to be a pastor. And yet, God's plans are different from my plans. I could be a nurse abroad. I could be a doctor abroad. And yet, that is my plan. But God has other plans for us. Amen? Di ko makalimutan nung sinama ako ng tatay ko. I think it's 2005. Sinama niya ako sa Mindanao. Di ko alam kung, di 2005 yun. 2009 siguro, 2008. I'm starting my walk back kay Lord. 2007, medyo napakasamang, one of the darkest years of my life. Kung wala si Lord, baka hanggang 2007 lang ako. December 8, 1985, to 2007 lang eh. Puntod na lang ako eh. That is the point where I started searching back to God. Hindi naman biglaan ang pagbabago eh. Sinama ako ng tatay ko, yung palagi niyang kinakwento, si Josh, sinasama-sama ko sa Mindanao, ganun. Susuhulan ko. Sabi niya, bibigyan kita ng part ng love gift ko. Diba? Sabi niya sa akin, sama mo ako sa Mindanao. Ayoko. Akong ganyan. Napakasama akong tao. Wala kami, zero relationship kami. Bibigyan kita ng sabi niya, yung love gift ko, bibigyan kita ng persyento. Sige ako. Pang red doors din yun, ako naman sa sarili ko. Diba? Sama ako, naka-hotel ka na.
Papasyal ka pa. May pang Red Doors ka pa. Di ba? Ayos. Panalo, habi ko. At di ko makakalimutan, nung siyempre, mag-i-speak siya dyan sa isang conference sa Davao. Nakaupo ako sa pinakasulok. Hindi ko makakalimutan, doon sa pinakadulong sulok. Di ba? Kasi part ng ano yun eh, part ng deal yun eh. Kailangan ko umupo eh. Kundi, wala yung pang Red Doors ko. Po ako sa sulok. Habang nagpe-preach ang tatay ko, wala ako kinausap ni Lord. I can never forget it. He put me in front. Bigla akong pinakitaan ng vision and I'm speaking to generations of people. Alam mo ang ginawa ko? Nagmura ako. Hindi siguro ako. Hindi siguro. Sabi ko, ako? May preach? Di siguro. Ako. Janggirit eh ako. Never. Ako pa mo eh. Never, never, never. Ako. Well, 14 years later, tara. Bakit? Kakaiba ang plano ng Diyos. Hindi mo pwedeng kontrahin. Amen? God will leave you amazed. God will leave you amazed. That vision happened. Kailan yung We Are the Light, my loves, nung tinawag tayo dito? Baby pa si Henrik. That's 2015. Nung umiiyak ako, sabi ko, this is exactly what God has showed me. Wow, Lord, sabi ko. Wala akong makuha na credit. Wala akong pwedeng kunin na honor. Kaya I never post it. Because it's never mine. It's all for God. He is the only reason. 2007. Niligtas niya ako. 2007. Napakadilim ng buhay ko nun. Kung alam niyo lang. 2007. Kadilim-diliman ng buhay ko. Binigyan niya akong pag-asa. 2007. Amen? Vision goes out of the realm of logic and reason, mga kapatid. Wala sa pag-iisip natin. His plans go beyond what our mind can comprehend. It exceeds our sight and our expectations. And it may seem that we are losing, but actually, it's a preparation for winning. Because mga kapatid, ganun kabuti si Lord. Marami mang battle sa binibigay sa atin ng buhay. Pero alam niyo, natutunan ko mga kapatid simula 2007 is we never fight our battles alone. Haharap ka sa digmaan pero siyang susugod sa laban. Amen? Kaya kahit anumang pait o sakit ang dumarating, pupurihin mo pa siya palagi. Pupurihin mo palagi si Lord. In everything that happens in life, I may lose a disciple. Pero pupurihin mo pa rin si Lord. Lagi. Lagi. Hirap tong linggong ito, kahit birthday ko. Nalaglag yung anak ni Dali. Pero pupurihin mo si Lord. Kasi masalam mo, subok na siya eh. Buong buhay ko, 38 years ang buhay ko. 38 years ang buhay ko. Kaya ako may buhay ngayon. Kasi, totoo ang Diyos. Tapat ang Diyos. Sabi ko kay Dali, Dali, huwag ka mag-alala. Sabi ko, pinapasarap lang ng Diyos ang laban natin. Pinapasarap lang ng Diyos ang storya natin. Amen? Kasi Isaiah 55, verse 8 and 9, for my thoughts, sabi ni Lord sa atin, are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As far as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts
than your thoughts. TFBC family, trust God. Hold firm to Him and His promises. Never waver. Wag na wag kayong, kahit anong, wag kayong papatinag mga kapatid. Keep the good fight of faith and be ready to be astounded and amazed with the results that God has stored in you. Pagdating mga kapatid, I'll promise you, you will be amazed and you will praise and glorify the King of Kings. Amen? Let's all bow down and pray, mga kapatid. Bow our heads and pray. Lord, salamat. Be bittersweet, Lord, but you are always good. And thank you so much, Lord Jesus, for your message for us this morning. I thank you, Lord, for the members. Thank you for my brothers and sisters in Christ, Lord, for the worship team, for the marshals, for the multimedia, for everybody who is here in this place right now. Thank you, Lord, for your goodness that has been happening in our lives till this moment. And Lord, as we face tomorrow, as we face the last days, Lord, of 2023, we give it all to you. We give all control to you. Your will be done in our lives, oh God. And as a new year approaches, Lord, and all the years that are coming in our life, Lord, we will always thank you and we will always praise you. Let your plans manifest in our lives. Give us strength when we need. Guide us and direct us, Lord, in a way that we should go. Because as Psalms 23 says, if the Lord, the King of Kings, our Savior, is our shepherd, we shall not be in want. And we thank you, Lord, that even in whatever we're going through, you are there with us. You are our comfort, our source of joy, our source of peace. Thank you, Lord, for your love and goodness in our lives. Bless the families, bless our children, bless our church, bless this day. We give you praise, we give you thanks. All glory be upon the name that is above all names, Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen and amen. Shalom, shalom, shalom.